Marahil ay marami ka nang napapanood kabayan ng mga pagko-content nila na dumaan dyan sa FYP mo dito sa Old Man Spice na kung tawagin ay clove. Marami po ang health benefits talaga nitong clove. Basta sa tamang pamamaraan ang iyong paggamit, makukuha mo ang full potential na benepisyo ng clove. Ngayon marami akong nare-receive na message dito. Tanong, Sir, sino-sino ba ang hindi dapat mag-take ng clove? Okay, hindi po para sa lahat ang clove kabayan na. May exemption ito, lalo na kung una, hindi pwedeng mag-take ang tao nito kapag meron tinitake na gamot or medisina na blood thinner. Yung mga dumaan sa heart surgery, merong binibigayan kabayan na mga blood thinner. May mga sakit din kabayan, kagaya ng hemophilia, bawal po sa inyo ang pagtitake ng ganito. Kung ikaw ay buntis, nakakakos kasi yan ng uterine contraction. Sunod sa mga kababaihan, bawal po ito sa mga nagbe-breastfeed. Kasi hindi lang natin alam kapag yung kinuha sa'yo ng baby, baka magkaroon ng cross-reaction dun sa bata. Okay? Hindi mo lang alam. Sa'yo walang epekto, pero dun sa bata, baka magkaroon ng reaction. Lalo na kung sobrang paggamit mo ng ganito o lagi kang umiinom ng ganito habang ikaw ay breastfeed. Bawal ito kabayan kapag meron kang bleeding disorder. Alam naman natin na ang isang properties ng clove ay meron siyang anticoagulative. Kaya hindi mag-stop o laging tuloy-tuloy yung pag-bleed mo kabayan dahil nga malabnaw ang dugo mo kapag nagtitake ka ng ganito. Sunod kabayan, bawal po ito sa mga nakaschedule na for operation or surgery. Baka kasi pag nag-take ka nito, kailangan i-stop mo muna kung meron kang surgical procedure. 3 weeks to 1 month, okay na yan kabayan, bago ng operasyon mo. Baka kasi hindi maghilom yung ginawang surgery sa'yo. Sunod, bawal ito kabayan sa mga merong severe liver disease. Marami po itong compound kabayan kagaya ng thymol at saka eugenol ang pinakamataas nito, which is antioxidant. Baka mas mahihirapan ang atay mo sa pag-metabolize ng mga sangkap na yan kapag ikaw ay talagang palyado na talaga ang iyong atay. Sunod, bawal ito kabayan kapag meron kang severe gastrointestinal issue. Although ang cloves, yes, kapag tama sa pamamaraan kabayan, uulitin ko, mas nakakatulong pa sa inyo yan. Kasi nga, alam niyo for example ito, ilalagay mo lang sa bibig mo. The more production ng saliva at yung makukuha mo dito na chemical o kaya compound niya, nakakatulong yan. For example, kung ikaw may hyperacidity GERD, binabalance niya or meron itong alkaline or carminative effect para dyan sa inyong mga tumakaiwas pa sa mga bloating, flatulence, mga ganyan, yung mga gas production dyan sa ating mga bituka. Pero maganda ito kabayan sa mga sitwasyon na kung hindi naman severe ang gastrointestinal na problema mo, pwede mong gamitin itong remedy. Totoo po yan. Bawal ito kabayan kung meron kang tinatawag na yung spice sensitivity. May tao pong ganyan. And bawal din ito kabayan i-take mo kung ikaw ay may allergy. Lalo na kung allergy ka sa eugenol o kaya sa thymol o yung mga tinatawag nila kasi mataas ang phenolic compounds nito kabayan. Kasi ito kabayan, tingnan nyo to. According sa ORAC. Sana mapansin nyo ng maayos. Okay? Ano ba yung ORAC, sir? Oxygen Radical Absorbance Capacity. Tingnan nyo ang value ng clove. Sobrang taas kabayan ng antioxidant niya. Number 1 at nangunguna po ito sa antioxidant. Dagdag ko lang po kabsa. Sa mga tao dyan na nagtitake ng kanilang mga maintenance sa diabetes at saka sa mga hypertension, mga ganyan. Huwag nyo pong isasabay ang pagtitake ng ganito ha. Pwede kasing mag-counteract yan or, eto kabayan, may naitala na kasi na nangyaring ganito. Yung nag-take sila ng ganito, isinabay nila sa kanilang pag-take sa pampababa ng blood glucose. Isang properties nito kabayan, pampababa ng glucose, pampababa ng BP, anong mangyayari pag sinabay nyo? Pwede naman kayo mag-take ng ganito kabayan. Ito ang tamang pamamaraan. Pagkatapos yung mag-take ng inyong gamot para sa inyong blood glucose, yung pababa, gaya na metformin, mga ganyan, o kaya yung pampababa ng BP nyo, antayin nyo muna 2 to 3 hours bago kayo mag-take ng ganito. According po yan sa nabasa ko kabayan ha. Yan po ang pinaka-safe. Kasi kabayan, pag pinagsabay nyo yan, ang tendency niyan, baka magiging hypoglycemia ka or kaya hypotension. Nakatakot po yan kabayan, okay?
Yan po ang iniiwasan dyan. Ha? So, yun lang kabayan. Yan yung mga tao na hindi dapat mag-take ng ganito. Pero kung tama lang ang gamit mo nito, ibibigay niya talaga ang benepisyo niyan. For example, itong isang baso ng tubig na yan, ilan lang ilalagay mo dyan? Matipid lang gamitin yan, kabayan. 3. Ganyan lang siya. Oh, kung ikaw magdamag, yan ang binababad mo pagising mo sa umaga, okay yan. Okay? Huwag mo naman bilisan o kaya sa tingin mo, para mas bumaba ng mabilis, lagyan mo nga ng 20, lagyan mo ng 25, huwag ganun. Kasi dito, kahit sino naman mga doktor o mga herbal o mga natural na pamarang kabayan, nagkakaroon din yan ng kapag ikaw may overconsumption ka, sa medisina sa farmasya, overdose ka, anong reaksyon? Mahirap din kabayan at iba din. Okay, nagkakaroon din ng hindi magandang resulta yan. Pero kung tama ang dosage na ginagawa mo dito sa natural man o kaya dun sa bigay ng doktor o prescribe ng doktor, syempre kabayan, kung tama ang paggamit mo kahit man yan ay natural o herbal, ganun din naman sa gawa sa farmasya na may tamang dosage sa paggamit niyan. Bawat tao kabayan may iba-ibang response sa paggamit ng natural o kaya kahit sa mga medisina na piniprescribe ng doktor natin. Diba? Pwede sa akin, okay ito. May nagtitake ng ganito, nagkakaroon ng, isipin nyo ha, baka kung kayo nagkakaroon ng palpitation pag nagtitake kayo ng ganito, alam nyo ang ano nyan, baka sobra kayo sa paggamit ng ganito. I-assess nyo muna ang inyong katawan o yung kalusugan nyo kabayan sa pagtitake ng ganito. Baka hindi rin, alam mo yon, nagkakaroon din ng reaction, kailangan, huwag mong biglain, dahan-dahanin mo. Okay? Hanggang sa, ayun, naka-adjust na yung katawan mo, okay nang gamitin yan. Maganda talaga ang benepisyo nito kabayan. Ngayon, tumataas ang level ng merong influenza dyan sa atin. Ito kabayan. Oo, maganda din ito. Pampataas ng immune system din ito kabayan. Isa na properties nito to increase immunity. O kung mataas ang immunity mo, gaganda yung ano mo, reaction ng katawan mo. Okay? So, alagaan nyo po yung kalusugan nyo, kabs, ha? So, sa mga nabanggit ko, kung andyan man, okay, limit ang paggamit ng ganito. Huwag nyo pong sobrahan at huwag nyo po, siisip nyo, bilisan. Okay, huwag nyo pong agrabeduhin yung katawan nyo, ha? Pilitin dyan sa mga ginagawa nyo. Kahit natural ito kabayan, malaking epekto nito pag tama, okay ang resulta. Okay? So, God bless everyone. Bye-bye.